Actually, Miss Eugene, just to let you know, this is the first episode that I did not prepare a set of questions because Ano ba yan? Ba't hindi ka nag-prepare? kasi nga, because Pinuri-puri pa naman kita na disiplinado ka and everything, professional. Hindi ka pala prepared. Pero sa mga actors po ba, hindi ba sinasabihan na hindi kayo pwedeng mag-botox? Kasi syempre, mababawasan yung movement. Naku, Diyos ko, mapipigilan mo ba yung artista ko? Talaga? Oo. May mga wild nights ba nung kabataan? Super. Tas Hanggat hindi yung kayo klase. naghahalikan, hindi kayo Alam mo yun? Pero ganun yung gusto kong mangyari. May tungkil lang. O, diba? So, okay na. Paano ba? But anyway, speaking of, dahil nga may papalapit na bagong-bagong theater show, Eto na nga. ang babae sa septic Eto na nga tank. po. Grabe! Ang unang-unang guest natin for Makeup Session Season 4. Wow! Actually, ano ko ngayon? Hindi makapaniwala, nininervyos at hindi ko alam kung makakasurvive ba ako today. Pero, Miss Eugene, I am so happy you're here. Ako din. I'm so happy. And thank you. Thank you so much. And looking at you while we are preparing, kasi nagkaroon kami ng chance to talk a bit before the proper vlog, I'm actually impressed. Yes, because this is just a small team. Very simple, very chill. It's like her personality. And sabi ko nga, I actually don't follow you yet because I'm not really interested in makeup. Okay lang yan, Miss But Eugene. you're more than makeup. You're really, in just a small, that bit of moment that we had together, talking, I can sense how deep you are, how disciplined you are. That's why you're very successful. Thank you. And I'm so excited. O, di ba? Isang palakpakan. Para sa unang intro pa lang, di ba? Intro pa lang. Na-validate na tayo agad. Diba? But anyway, Miss Eugene, before anything else, syempre, ipakita naman muna natin ang makeup kit ng isang Jean Domingo. Okay. Marami akong disclaimer Yeah. Wala talaga akong makeup kit. It's just that, nung nag-start nga akong content, nagsimula ako nang wala talaga akong makeup. Siyempre, nabash ako ng malala. Yung parang, yung mga bash na ganito. Ayan. Ano ba naman, Miss Uge, nakarating ka na sa Italy, hindi ka pa marunong mag-makeup. Alam mo yung gano'n, yung tapos hindi mo naman masabi na, kasi hindi talaga ako pala makeup, pero sige na nga, naintindihan ko naman. Tama. So slowly, I tried to gather some pieces that I think I need, which is of course, Mga mga pang-daily to eh. Nakikita ko mga essentials. Essentials, correct. So, syempre, pag nagmamadali ka ng umalis, kailangan mo namang magkilay. So, ito yung mga stuff na nakikita ko lang na trending. Wow. And then, yung mga nagre-regalo. Every time na may makeup artist or sponsor, ina-add to cart ko talaga. Maganda yan. Add to Sa'yo na, cart. Miss Uge. Akalain nyo yun, nag-add to cart. Si Miss Eugene Domingo, akala natin, di ba, kumpletong-kumpleto. Pero Hindi. Siya yung nag-add to cart ng mga Oo. makeup. And also, add to cart is a term na tipong, it's a mild term for dinakaw ko sa... Harvat. Yes! Harvat, in short. Harvat. Add to cart na lang yung term Miss ko. Eugene, diretsohin na natin. Harvat. Yes, oo. Tapos minsan naman, binibigay. Binibigay. But then, ang gusto ko talagang ipakita yung makeup bag. Ayun, nasa tabi niya. Eto lang. Ayan. Ano bang Diba? tawag dyan? Mesh? Or Mesh? Pouch? Pouch. Pwedeng dalhin sa travel. Maliit lang siya. Napakadali. And then, on the go. Oh, So, yun. anyway, usually, Miss Eugene, ang ginagawa ko, nagsistart ako, magsispray. Well, nakita ko nga may spray ka, tsaka yan yung spray na kakakita ko lang nung isang araw. Last week, nagkaroon ako ng shoot for a major magazine. Ang Sa'yo bango to? niyan. Spray ko ngayon. Sige. Mabango, di ba? Sobrang nakaka-relax. One more. Uy, matulog na lang tayo. Good night. Yes. So usually, before mo ilagay yung foundation or any tint, maganda na mag-moisturizer ka muna. Akala ko. Para- Maganda nagpe-pray ka muna. Para, di ba, maganda yung lapat ng foundation. Kasi, di ba, alam ng mga audience natin yan na mas magandang lapat ng foundation pag moisturized and hydrated ang face.
Okay, what I do, can I share what I do? Of course. Ito na yung pinaka-skincare ko. Uy, ginagawa ng makeup artist ito. Yung minamassage ang mga Yes. face. Yes. You wanna do it right now? Okay. Opo. Go. Habit ko na siya every time na, kasi syempre, I'm a woman of age, so madali akong mainitan. Para sa akin, this one really helps. Oo. Okay. Can I just say, ang kinis ng skin ni Miss Eugene Oh, really? Domingo. Thank you so much. Thank Ang you. kinis. Oo. Wala siyang pores actually. Which is, I think... Ikaw din. Thank you. Binalik sa akin. Binalik. Oo. Ganyan talaga mga asyana. Magaganda. Oo, Yes. di ba? Oo. Tsaka ang ganda ng kulay natin. Morena skin. Yes. Nagtatan si Miss Eugene actually. Lagi daw siyang nagbi-beach. Kaya she's very tan. And, kwento mo sa akin kanina, there was a moment or there was an era na trinay mo din ang mga glutahan. Kasi Ano di ba, nangyari? artista, ganyan-ganyan. Tapos nauso yung iinom ka ng glutathione. Tapos, ang effect nun kasi, pumuputi ka. Tapos, Oo. syempre, every time you're exposed to the lights, the Yes. all the glamour and all that, parang feeling mo, kailangan lagi ka nakaayos, lagi ka naka-makeup. Tapos, parang kasama nung lagi kang nakaayos, parang sana may mas fair-skinned ka. Kasi parang, yun yung Yes po. idea nila ng maganda during that time. Yes. Na parang fair-skinned ka and all that. Kakapagod yun, ah. Mm-mm. Biro mo, nagpa-body peeling pa ako. Wow. Tapos yung body peeling, hindi lang yun isang session. Madaming session yun. Plus pag uwi mo, may mga baon ka pang gamot. Tapos paggising mo, yun agad yung tututukan mo or bago ka matulog. Alam mo yung pagod na ako. Maglalagay pa ako ng 5 layers. So parang sabi ko, why am I doing this to myself? Sayang ang oras. Hindi naman ako talaga fair-skinned. Right. Might as well, i-highlight ko kung ano yung natural ko. Kasi Right. kaya nga ako maganda. Doon ako magiging unique. And that's Correct. me. Correct. Diba? Palakpakan sa loving your skin the way it is. Do you think it came from the idea na kutis artista? Kasi I feel like yun yung nag-startan ng inspiration na parang, ay, ang ganda ng skin ng artista, maputi eh. Kasi usually ganun naman talaga, Maputi, diba? Let's be oo. real. Yun naman talaga yung nakikita natin sa TV. And that time, kasi ako din, I had an experience of doing gluta also. I would inject glutathione in my veins. Oo. That time. That was back in 2015. Doon siya na talagang 2014. pumutok. Yes. It was difficult, especially for a morena girl like me. Super maintain. And they would say na dapat every week mong gawin kung talagang gusto mo nang tatama talaga. Kumbaga puputok talaga yung glutathione sa katawan mo. Oo. You have to do it religiously. Diba? Right? So parang, do you think it came from the idea of kutis artista? Yes, I think kasi minsan yung talagang parang iniidolo ay half-half eh. Karamihan sa mga artista natin na sikat, half. Half Filipino, half Spanish, half American, half British. O, lahi naman din kasi nila yon kaya lumabas yung pagkaputi. So kung halimbawa, iniidolo ng isang normal na tao yung itong artistang to, feeling niya, yun yung ibig sabihin ng parang maganda. Babaeng-babae. Alam mo yung babaeng-babae. So, pag makinis, pag sinabi kasing ganito na super brown or fair-skinned, parang, paano ko ba sasabihin to na hindi masyadong masakit? Hindi kasi parang ang itsura ng ganito yung hindi nakikita yung, uy, ano ba? Hindi kasi yun naman talaga yung nun eh. Yun naman lagi sinasabi sa mga morene, ang itim ng tuhod mo. Ako lagi ako nasasabihan ang itim ng tuhod ko or ang itim At saka ng yung term siko. na itim ba Oo, talaga? hindi naman, di ba? Parang laging yun yung connotation kasi. Kaya pag itim, ito morena skin. itim. Ito itim. Ito, hindi naman to itim. This is brown. This is chocolate. Kayo manggi. Tama. Yes. Oh, huwag ka magpa-araw, iitim ka. Iitim? Agad? Kaya buti na lang, di ba? We have someone like Miss Eugene telling us that this color is beautiful. It is. Oh my God, nagtagumpay kami dito sa kulay na to. Tagumpay na may afam. Yes! So, actually, Miss Eugene, just to let you know, this is the first episode that I did not prepare a set of questions because Ano ba yan? Ba't hindi ka nag-prepare? kasi nga, because Pinuri-puri pa naman kita na disiplinado ka and everything, professional.
Hindi ka pala prepared? Hindi, wait lang. Can I explain myself? Prepare kami in a sense na naka-ready ang lahat-lahat. It's just that when I was making my questions and I was researching about you, my biggest question was, how do you ask questions to a person who's done more things than you? So parang paano ko ba siya kakausapin? Ano yung mga tamang tanong? Ano yung mga maling tanong? Yun yung iniisip ko. So parang I was so So yun tuloy yung discussion natin ngayon. Ano ba dapat ang tinatanong sa akin? gusto kong matuto, ano ang gagawin pag kunyari nasa sitwasyon na ganito, Oh. na-meet na nga kita, hindi ko alam kung ano yung gagawin ko, paano kumalma sa ganitong klaseng sitwasyon. Di ba kanina, nagkita tayo, hindi naman tayo masyadong nahirapan. Tinanong ko lang sa'yo, may pagkain kayo? But then I'm pretty sure kasi, there would be a lot of situations where you meet people that would be as nervous as me. How do you make them comfortable? Hindi talaga kasi ako, I will not let you feel na, alam mo na ha, Diyos ko, 37 years na ako sa industriyang ito. Ang approach ko sa tao, whether kasing senior kita or nagsisimula ka pa lang, ang approach ko lagi, fresh. Of course, you have to know the name, why are we here together, Opo. and what is your industry. Like basic Yes, things about the ganon. person. And then, based on that, mararamdaman ko kung masarap kang kasama, masarap kang kausap. Hindi ako based sa kung ano yung achievements mo actually. If you're nervous, I'm nervous too. Diba? Right. I Wala love namang that. kinalaman yun sa kung anong na-achieve mo. Today is a fresh day. We're both starting from zero. So, on that moment, kanina, I can say that it was a hard moment for me na I chose to face. Kasi 'di ba, pwede rin sanang kabahan ako, i-cancel ko na lang, or pwedeng kabahan ako or na lang ako, chicken out ako, 'di ba? Aatras ako dun sa sitwasyon. But then I told myself, you know what? I need to do this. So I need to be brave to do this. Was there ever situation? Tapos nung pinag-makeup, di naman nagsalita. Kanina sabi na sa akin, Miss Uge, mag-makeup ka. Puro ka chika eh. So ngayon naman, nag-makeup ako. Di naman ako nagsasalita. Ito na. Di naman siya nagsasalita. So was there ever hard situation also for you that you chose to be brave and do it? Anong situation? Parang yung situation ko kanina, di ba? 1 year in the making ito, ha? Yes. I waited for the right time na mag-guest sa kanya kasi parang, dadaan lang ako, tapos sandali lang, wala naman akong masyadong ipopromote. Can I add something to that? Kasi last year ko pa nililigawan yung road manager about this episode. Si Happy. And si Happy. And thank you so much, Happy, for making this possible. Thank you so much. Yay! Si Happy! Yes. And talagang hindi ko siya tinantanan. Ang galing niya! As in, Miss Uge, si Michelle D po, ay, oo nga. Sige, pwede ba sabihin mo ito, ganito na lang, ganito. Ayan na naman siya. Sige, nakakahiya na. Ano na yung nilalagay mo sa face? Wala kang pakialam. Oh my God, lumalabas na ba si Kimi? Yes. Wait! Hindi kasi nga Natatakot ma-eyebags ako. po ang tao. So, yan lagi yung napupuna na, yung eyebags, kaya yan yung ayusin. Normally, meron pa akong nilalagay bago to, yung orange tone, para mas... Yes! Sabay kayo nagsalita, naguluhan ako. Yung color corrector na, anong brand yun? Maganda yun eh. Hindi. Babae ba to? Bagay ba to? Tao? Pang theater na makeup, yung brand. Cryolan? Ang galing mo, yes! Yes! Available pa kaya yung orange na yun? Well, kahit hindi naman Cryolan, marami namang mga brand na nag-o-offer ng orange or peach color correction. Meron na bang Pwede iba? po, opo. Okay. And actually, yun kasi nagka-cancel ng darkness ng under eyes. So, now, kung color corrector, Ikaw hindi ka masyadong ma-eyebags. hindi po. So, may kapintasan ka ba? Marami din. Talaga? It's for you to find out. Talaga ba? Yung eyebags no? Pero okay lang. naman, Alam okay nyo, naman hindi siya. naman ako masyadong affected dyan sa ganyan. E di kung may eyebags, di may eyebags. Puyat pa naman ako ngayon. What does your normal day look like? In the morning, I wake up early. I
I look at my gadgets, I read the messages, I do office, and then I fix my bag every day. Depende sa, kasi kung ano mga kailangan mo for the day. And then, my husband will wake up, we'll have breakfast together. Then, I'll fix myself to go to rehearsals. I go to rehearsals. We rehearse like 8 hours a day. 8 hours a day. Something like that. And then, uy, bagong-bago, may takip pa. Tsaka Gusto-gusto din sayang namin yung, yan. Tsaka yung di ba, simutin natin to, sayang. Yes! Maganda yung shade kasi na yan. Yan yung shade natin. 04 beige, 05 ginger. Hindi. Anong Almond? number? Honey, Darkest shade yan. 04. 06 honey. Ito, Hindi, 06. Ay, yung salamin ko kasi, 06. kasi. 06. Actually, yan yung ano. Ay, tingnan mo. Tama na, tapos na. Wow. Oo. Oo. Maganda yan. Oo, Pang ano, di ba? Tsaka pang Travel. mabilisan. Tama. So yung kanina na sabi mo sa akin na day-to-day routine mo, yun yung work routine or that's your normal day That's routine? my routine for the past 2 months. 2 months because Yeah. of septic? Yeah. Okay. Tapos, alam mo, meron pa pala akong isi-share. Go. There was a moment during my shooting of Babae sa Septic Tank, or even after Babae sa Septic Tank, my director requested na yung nunal ko Conceal? i-conceal. Really? Yes. Anong sabi mo? Ayoko. Ayaw. Tapos nung kinonceal namin, ay, oo nga no, para maiba naman yung look. Hindi siya kinonceal na parang wala na siya. Nandun pa rin siya, pero lalightenan mo lang. Kasi sa pelikula, ang laki mo lahat, di ba, sa screen. So minsan parang, kasi hindi naman lahat may nunal sa mukha eh. Di ba pag minsan nakakita ka ng mukha na may nunal, parang nakafocus ka dun sa nunal. Sa nunal. Is it the first time na may nagsabi na Nung takpan time yung- na yon, Hindi po. The whole of your yes, nung years time in na the yon, industry. first time yon. Tapos sabi ko, minsan kasi may mga shoot na they're very particular na everything is just, parang neutral lang. Walang aangat. Eh yung nunal ko, angat na angat. Oo, may that's mga interesting. ganon. May mga ganon. Yung Is there any part of your body na may nunal? before? Meron. Hindi. Ang tatanungin ko dapat kung ano yung iba pang part ng katawan na kinailangang ibahin para sa isang role. Wala naman. Lahat naman to parang inaccept naman ng mga tao para sa roles ko. I never had a problem with my body type. Never. Now my question is, Oo. did you ever have to gain or lose weight for I a had to role? lose. Lose. Because there was a time na nagsussoap opera ako. Ang daming pagkain sa set. And when you wait and wait in the set, your tendency is to really eat. Just eat. Tapos, after ng taping or shooting, lalabas kayo, iinom kayo, kakain kayo. So, palaki na ako ng palaki. Tapos, every weekend, it's your day off, magkikita na naman kayo, kakain na naman kayo, iinom na naman kayo. So, sabi ko, this is not good because as a comedian, I'm very active, okay? I jump, I need to jump, I need to run, I need to be over the top. And for a comedian, not to perform, comfortably, na nakikita nilang, papagod na siya, ganyan. Hindi maganda. Kailangan it looks easy. Easy. So, I had to be conscious of my exercise routine, of my health, and I'm very active talaga eh. Yeah. So right now at this age, you are maintaining a healthy lifestyle. I hope so. I really hope so. May mga wild nights ba nung kabataan? Super. Yes. Yes. Kwento. Talaga? Oo. Well, College days. Naku, Diyos ko, college days is mostly rehearsals and after rehearsals, immediately iinom. Inom. Yes, inom. Hindi mo na malakas uminom, pero when you're exposed to it, mapipilitan ka na rin, di ba? Ganyan din ang routine namin college days. Di ba? Diyos Pupunta ko. kami sa bahay ng isang kaklase namin. Doon kami magiinuman. Every other night. At, Kami naman, every night kami. Hindi na kami well, umaabot. you know what? Every night. Binamasan ko kasi. Baka kasi sabihin nyo na, wow, grabe ka. Hindi kasi every night. Kami nga, hindi na kami umaabot sa bahay ng friend. Doon na lang kami sa parking lot. Parking lot na, Yes. agad. Anong oras kayo natatapos sa inuman sa gabi? Oh my God, mga Yung totoo. ganon. Alauna, alas 2, alas 3, alas 4. Tapos, anong oras? yung Hanggat hindi klase? kayo naghahalikan, hindi kayo. Alam mo yun?
Or nag-iiyakan? Ay, wala. Hanggat di kayo nag-aaway, nag-I love you ha, naglalabasan ng sama ng loob. Yun talaga. Hanggat walang open forum. Correct! Hindi kayo uuwi. At saka parang lasing na rin yung makeup ko, di ba? Ang pula-pula ko. Kakausap natin ng beer, para na rin ako nalasing. Bilang aktor, is importante yung expression ng mukha. Yes. Botox, wala. Ay, Hindi major? pwede. Hindi pwede No. Botox sa actor. 2 years ago, nagpa-botox ako dito kasi sobrang gumuguhit na. Pero dito sa taas, hindi. Nakakatawa. Ang konti lang. Pero nung tinignan ko yung sarili ko sa salamin, oh my God, nakakatawa, hindi gumagalaw. Hindi nga. Hindi talaga. Ganyan na lang siya. Tsaka tawang-tawa ako kasi parang lumapad siya ng extra. Kasi nga, lumapat na ganun eh. Tapos, edi, since aware ka naman na nagpa-botox ka, so ikaw lang nakakaalam. Akala mo ikaw lang. Akala mo ikaw lang. Tapos, Ate. nagkita kami, manonood kami ng play. Tapos, yung tingin niya sa akin ganito, Ni? Nagpa-botox ka, no? Ano sabi mo? Tapos sabi ko, ha? Kakainis ka, naiinis na ako. Naiinis ako, hindi mo lang halata. Pero naiinis ako. Hindi Bakit mo mo halata? nahalata? Tapos sabi niya, kasi yung dito, me. Tapos tawa kami Hindi mo ng tawa. After a while naman, wala na. Hindi na ako umulit. Kasi parang hindi ko pa siya kailangan masyado. Yes. Pero sa mga actors po ba, hindi ba sinasabihan na hindi kayo pwedeng mag-botox? Kasi syempre, mababawasan yung movement ng Naku, Diyos ko, mukha. mapipigilan mo ba yung artista? Kung... Ah. Oo. Yes, yung wag mong sabihin na day off nila ngayon, papabotox yun. Oh, wala kang call bukas, wala. Go. Hello, pabotox ako. Ganun. Miss Eugene, I have a question. Kasi di ba pag kunyari pumupunta ka sa mga stores o kaya bumibili ka sa grocery and like normal things, do they expect you to be the roles that you do on TV? Actually, ang ano nila sa akin, pag nakikita nila ako, parang kapitbahay nila ako, ganon. Tita nila ako, or best friend nila ako, which is okay naman. Gusto ko yung nararamdaman nila na comfortable silang, uy, Miss Uge, pa-picture naman, picture ka. O, pa-picture kayo kay Miss Uge, yung komportable sila to approach me. I like it. Kasi feeling nila when they watch me, I'm already part of their family, Yeah. of their group, ganon. So I like it. Hindi ka pa naman nakakakuha ng reaction na parang, uy, si Kimi yan, nakakatakot naman. Hindi. Hindi pa naman. Hindi. Mas ano ba yung mga character ko na gusto nila? Si Dora Dora, yung Kimi Dora nila, nagiging Dora Dora. Or Tanging Ina, si Rowena, best friend ni Ai best Ai. Ano pa ba yung mga gusto nila? Yung mga ganyang image ng mga... Yan yung mga warm and tumatatak sa mga tao. Yes, kasi tsaka paulit-ulit nire-replay. We all love that. Yung Me mga too. iconic roles na yan. So since hindi nga ako mahilig maglagay, ikaw rin hindi ka nagpapalagay ng lash. Hindi, ayoko. Usong-uso eh. Yung lash extension, Yes. ayaw. Have Hindi you talaga. ever tried? I did before, and lagi po ako nagpapalash extension dati. But then, when I noticed na nauubos na yung original lashes ko, sabi Oo. ko, tama na to. Pati yung yung nail extension, Oo. dati rin, lagi po ako nagpapa Oh my God, ang liit ng kamay mo. It is. Ang Maliit talaga siya, galing. super liit. Pati yung paa ko. Alam mo, maliit yung kamay ko, pero parang mas maliit yung kamay mo. Ang liit. Oh my God! Maliit yung kamay. Saka manipis. At ako manipis. Kay Miss Eugene, hindi manipis. Hindi, mataba. Kaya, one day, I just said, tama na. Correct. Hindi ko na gagawin tong mga ano na to, yung mga pang-weekly na mga... Ayaw mo bukas. Visit. At saka ito nga pala. Maraming salamat. Sorry, nabato kita. Ayaw mo kasi mabukas eh. Since hindi nga ako mahilig magpa-lashes, though nasubukan ko yung magpa-lashes noon pa. Kasi si Regine Velasquez mahilig magpa-lashes yan noon pa. And nails also. Oo, pero dati, nauna na siya sa pagpapalagay nun. Ano yun eh, ang ginagawa naming movie nun is yung paano kita iibigin.
with Piolo. Tapos meron na agad siyang, nagpapalagay na agad siya. Uy, ang tagal na nun ah. Ang tagal-tagal na, oo. So, naganon-ganon din ako. Hindi naman, wala rin naman nadadagdag. Ang bigat pa, tas ang dami, iniingat-ingatan mo pa, di ba? Pag naghihilamos ka during that time. Yes. At saka, na-realize ko, nagmukha lang akong baka. Hindi talaga ako. Tawan-tawa sa baka. Ba't ka kasi tumawa? Tumatawa kasi siya. Na-imagine nyo, di ba? So ngayon, ito nahihirapan ako dito ngayon kasi pag naglalagay ako ng tungkil, Tungkil. favorite ko yung tungkil. Kaya gusto ko yung makeup ni Adele kasi matungkil, Matungkil siya. siya. Oo. Kaya, hindi ka na nag-lash extension dahil nga, gusto mo na magtungkil ngayon. Oo. Tsaka kasi yung mata ko pababa. Pababa. Oo. Tama. So, kailangan kong tungkilan. So, ang hirap kasi, alam mo, pag nagtutungkil ako kasi hinihila kong ganon. So, paano kung mahawakan yung salamin, di ba? So, ginaganon ko. So, mahirap. So, Michelle, pwede ba hawakan mo yung salamin? Yes, of course. Thank you. Oo. Focus. Oo. Ang tawag dito ay steady pulso. At hindi hihinga. Oo. Ba't kaya ganun, no? Pwede naman huminga. Hindi talaga. Hindi ka pwedeng huminga pag ganyan. Pati pag ano. Ayan, napunta tuloy sa ilalim. Ayan kasi kasi. kinakausap niyo ako eh. Ay, yun pala, wala tayong tissue. Meron! Nasaan na yun? Hoy, meron akong tissue kanina. Thank you. Ay, sorry. Sorry po. Magkano po ba isa? Talagang hindi iniwan. Kuha ka lang. Pero ganun yung gusto kong mangyari. May tungkil lang. O, di ba? So, okay na. Paano ba? Sabihin mo kasi sa akin kung saan ko ilalagay ganyan. Ayan. Di ba nakita niyo yung difference? Thank you guys for watching this vlog. Okay na sa isa. Thank you. At ayun na nga po ang aming guest. Charot. Ito na. Baka makimi ako, guys. Hindi, di ba? Nagkaroon ng ano. Nagkaroon siya ng buhay. Kasi pag hindi mo siya in-extend na ganyan, parang hindi ko maguhitan. Ang bilis Tapos, yung maglagay ng tungkil and hair. Oo. Ano yung mga makeup na ginagamit that time? Of course, tago natin sa pangalang Avon. Classic! Avon girl! Oh, really? Yes, nagtitinda ako Yes. ng Avon before. Ay, yung cute. Totoo ba to? Hindi, charot lang. Wait. Hindi, meron akong dati, parang meron akong mga monthly shows with Avon na nagde-demo ako ng mga products ng Avon. Oh, nice. Classic at, yan. Tapos Miss Eugene, piniplay siya sa mga Avon stores para makita ng mga Avon ladies Oo. at ganun nila ibenta yung mga products. Ginawa kang peg. Parang ganun. Opo. Diyos ko, before Avon pa, may beauty font. Nililinis ko yung salamin. May beauty font pa. Hindi nyo alam yun. Ano yun? Beauty font. May nakakaalam ba ng beauty? Walang nakakaalam nun. Shit, ibang generation na to. Sorry! Hindi ko rin alam. If you can say, ano ba yung generation mo? Are you a millennial? Are you a zillennial? Are you a... Zillennial? May zillennial? Yata, meron. Are you a boomer? No, I'm not a boomer. Gen X. Gen X. 71. You're a Gen X. So, Gen X teenager ka noong 80s. Yes! Oh my God! Tama na Madonna! Yes. Yes. Michael Spandau Jackson. Ballet, Michael Jackson, Cyndi Lauper, like that. Ano yung mga experience nung 80s? Kasi 90s po ako na teenager. So ano yung mga experience nung 80s bilang teenager na sayang at hindi ma-experience ng mga Gen Z ngayon? Many things, many stuff. Oh my God, yung kahit excitement lang na may cassette recorder, yung excitement na nangihiram pa kami ng mga VHS na mga movies sa mga VHS stores and then we return it after a week. Ganun lang. Ako naabutan ko ang VHS era. Nanonood Yun din yung mga po trip ako ng na. mga films. Oo. Meron din kaming rewinder na kotse, yung red na kotse. Ay, oo. Alam Yun, mo ba mga yun? ganyan. Yung mga bagay-bagay na hindi mo instantly makukuha. So, pag nakuha mo, Big deal. accomplishment talaga yun. Is there a particular scent that
that makes you travel way back into To an childhood? era, childhood. Yeah, aside from the smell of the rain on the ground, also the smell of the first scent of summer. Kasi bakasyon yun for students. Yung yan ba yung unang patak ng ulan? Kasi Yeah. nga, it's summer, kaya maaamoy mo yung amoy ng lupa. Yeah, so alam ko na malapit na birthday ko. Kasi my birthday is July, my birthday is always bagyo, is rainy, ganyan. So pag naramdaman ko na paulan na, ay, malapit na ako mag-birthday. Yon, ganon. It reminds me of childhood. Childhood. But anyway, speaking of, dahil nga may papalapit na bagong-bagong theater show, Eto na nga. ang babae sa septic Eto na nga tank. po, eto na nga po. Ang babae sa Septic Tank 4, oh shit, it's live sa Chatter, sa PETA Educational Theater Association Theater Center. Dito yan sa Quezon City. June 19 to August 16. Yes. Malapit na po yan. So, get your tickets now. This is 50 performance, 50 shows. So, marami pa pong dates na mapagpipilian. It's really a fun show. And well, I'm curious, after 15 years, Yes. why put it in theater now? Kasi si Septic Tank franchise, ano talaga siya hindi siya mawawala sa uso because ang pinaka gusto niyang ipalabas ay kung ano yung popular at magko-comment siya about it in a fun way. And in this season, we try to, highlight theater. In this day and age of social media, why did you go the other way of doing theater where you need to ask people to go out? Kasi 'di ba ngayon ang mga bagets, bahay, kung may mapapanood naman sa Netflix doon na lang. Why didn't you just put the babayang septic tank in a streaming Nakakatawa platform? yung title niya, Babae ang Septic. Ang babae sa septic tank. Sorry. Kung meron siyang gender, ano siya? Babae. Since sanay na yung generation na to, that they can watch everything online easily, download, click, link, and all that. It's a special event, something that they shouldn't miss. Yeah. Sad to say, kapag ka pinapanood sa sine, iisipin, eventually, mapapanood naman namin sa Netflix yan or Yeah. something. Download ko na yan. Things like that. Well, yun yung observation ko, ha. In the theater, kino-consider nila itong something, fear of missing out because it's only once that you will see it and it's live. It's like every cent of the money that you're going to pay, worth it talaga. Yes. Yung specially performed for you. In Babae sa Septic Tank Theater, we are going to show, papalabas po namin yung mga fun things and some, medyo exclusive facts about putting up a theater show. And ano ba yung mga elements sa teatro na talagang kakaiba? Kasi we have a statement for the society. Tama. We are trying to show you how important theater is in the society. That theater is not only for, for when you say pupunta ako sa teatro para ma-entertain. No, we are using theater because we want to say something. There's a lot of things happening in the society right now. Relevant. Yes, we have. That's it. Ang Babae sa Septic Tank is relevant. What do you think will the watcher or The theater audience. goer, the audience, will feel once they go out of the theater after this? Actually, kami mismo, when we read the script, ang naramdaman namin ay halo-halo. Nakaramdam kami ng saya, nakaramdam kami ng challenge, nakaramdam kami ng sakit, nakaramdam kami ng galit, at nakaramdam kami ng satisfaction na buti na lang, we have a tool para mailabas natin tong nararamdaman na natin ngayon in a fun way para mas madaling matake. Pero habang tinitake nyo yung nakakatawa, nararamdaman nyo nagagalit na kayo. So maybe it's a date. Get your friend, your family, Yes! someone close to you, and go buy tickets and experience theater. Makikita mo lahat, mararamdaman mo lahat, and this is an experience like you said. Yes. Experience. Yun. It's an experience. A different experience, especially for people like me na hindi regular manood ng theater, but appreciates the art, right? Right. Oh my God, I want that.
Bili tayo ng ticket! Ayan! Nag-show by. Magkikipag-agawan kami sa ticket, sorry. Thank you. So anyway, we'll just finalize everything, our look and all, and we will be back. At eto na nga, finally, nandito na tayo sa ating Laro She segment. Ang ganda niya, no? Ang walang seryosohan. Wow. Ay, kinikilig siya! Okay, anyway, ito yung Laro She segment, Miss Eugene. Ang gagawin lang natin is, merong isang sobrang importante at sobrang nakaka-excite na line from one of your iconic roles. And i-recite natin. Sige. At medyo ano na lang, pasensyahan mo na lang ako, hindi naman ako actor, so turuan mo Yan na ang ako. akala mo. Ayun Malalaman natin ngayon. At yan daw, ito na. Dapat bakla. Masaya pag may bakla. Mahal ko ang mga bakla. Gusto ko ang mga bakla. Dapat may bakla. Michelle, ready ka na? Yes? Ready. Okay. Dapat bakla. Dapat bakla. Masaya pag may bakla. Masaya pag may bakla. Mahal ko ang mga bakla. Mahal ko ang mga bakla. Gusto ko ang mga bakla. Gusto ko ang mga bakla. Dapat may bakla. Dapat may bakla! Yeah! Dapat bakla. Masaya pag may bakla. Gusto ko ang mga bakla. Mahal ko ang mga bakla. Dapat may bakla. Dapat may bakla. Masaya pag may bakla. Gusto ko pag may bakla. Mahal ko ang mga bakla. Dapat may bakla. Thank you so much, Miss Eugene. Thank you very much. Oh my God. that's Naramdaman ko amazing. talaga yung pressure dun sa... Shit, ano na yun? Oh. I tried my best. And your best was good. Good Thank you enough. so much. Kasalanan niyo to eh. Kayo to eh. Oh, happy Pride, by the way. Thank you so Yes, much. Happy Pride. But anyway, ayun na nga po. Maraming salamat po, Miss Eugene Domingo, sa pag-guest sa ating pinakaunang episode ng Makeup Session Season 4. And thank you, of course, sa team ng PETA. And thank you sa team ni Miss Eugene for making this possible. Is there any message that you want to say to our viewers? I've already said enough to promote my show, Ang Babae sa Septic Tank, live sa Cheddar, June 19 to August 16. But most of all, what I want to say is thank you for having me, for guesting me, for following me up. It's just a short time that we know each other, but I really like you and I wish you all the best. And thank the two of you. Thank you po. More power to your Opo. channel. Makeup Sessions, more power. Wow. Thank you so much. And again, please don't forget to like, comment, and subscribe. Till our next episode. Bye! Mwah.